lalaki sa road rage sa Antipolo, nagsalita na. Dinipensahan ang sarili. Hati ang reaksyon ng publiko sa nangyaring pamamaril ng isang motorista sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo, Linggo ng hapon. Kumpirmadong 4 katao ang nasugatan dahil sa nangyaring road rage. Kabilang na ang misis ng at ang rider na nakaaway nito na nasa critical na kondisyon pa rin ngayon. Base sa inisyal na pagsisiyasat ng Antipolo Police, tinamaan ng bala sa ulo ang 52 anyos na rider habang natamaan naman sa kanang braso ang kanyang 22 anyos na anak. Tinamaan din ng bala sa dibdib ang isang lalaki na umawat sa pag-aaway ng at ng biktimang rider. Sa hita naman na puruhan ang umano'y misis ng nag-amok. Nagtangkang tumakas ang umano, ngunit naaresto rin siya sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis sa isang checkpoint sa Barangay Mayamot. Nagkaroon ng habulan and then eventually, naaresto natin yung dun mismo sa border control point natin. Ang pahayag ni Rizal Provincial Director Police Colonel Felipe Maraggun sa isang panayam. Na-recover sa kanyang isang 9mm pistol na walang kaukulang dokumento. Ani ni Maraggun, walang maipakitang papel yung may-ari. So we will verify this with the Firearms and Explosive Office of the PNP and i-check natin kung ito ay registered o unregistered. Kakasuhan ng multiple counts of frustrated paglabag sa Comprehensive Firearms Law o Republic Act 10591 at paglabag sa Omnibus Election Code ang Samantala, ayon sa isang saksi, nangyari ang insidente sa tapat ng coffee shop na kanyang pinapasukang dakong 5 p.m. Kitang-kita raw niya ang pagtatalo ng lalaking nakasakay sa itim na SUV at isa pang lalaking nakamotor suot ang kanyang helmet. Nasilip ko lang po sa labas na may bumusina ng malakas tapos nag-aaway na po sila doon. Di ko po sure kung yung nakamotor. Sabi kasi sa kanya, kanina ka pa nang gigit-git. Galit na galit po yung nakamotor. Then tinuro po ng motor, dito ka, tumigil ka dito saglit. Sabi ng saksi sa panayam ng ABS-CBN, hanggang sa magsuntukan na raw ang dalawa. May mga nagtangka naman daw umawat sa mga ito at makalipas ang ilang segundo ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Nagpaliwanag naman ang na nasa kustodiya na ngayon ng Antipolo Police. Anya, may sinusundan siyang convoy at nakahazard naman nang bigla siyang harangin ng mga nakamotor. Yung isang lalaki po na nakahelmet, yung matanda po na nahinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre, matitriggered po ako sa ganun. Nag-usap po kami. Sinabi ko kumalma po kayo kasi kasama ko po yung pamilya ko. Sabi ng suspect sa naturang panayam. Pero hindi raw nagpaawat ang lalaki hanggang sa matabig nito ang kanyang kapatid. Simula nun, dun na po kami nagsuntukan. Tumakbo po ako sa may gilid tapos dun na po nila ako binugbog. Di ko po gusto na mangyari yun. Nablangko na po ako kasi ang sakit na ng katawan ko sa bugbog po nila eh. Pinagsusuntok po nila ako sa ulo, sa dibdib, tsaka sa katawan. Salaysay na saka ko po kinuha yung baril ko sa may sasakyan. Bigla pong sumugod sa akin yung matanda. Tapos yun, dun ko na po siya natamaan. Sabi pa na may mga kumampis at nagsabing napakaraming mga nagmomotor ngayon ang akala mo kung sino makaasta sa kalye kaya palaging nasasangkot sa aksidente. Self-defense raw ang ginawa ng dahil baka siya ang mapatay ng mga nambugbog sa kanya kung hindi siya nanlaban. Meron namang nagpahayag ng suporta sa mga biktima dahil hindi raw tama ang gumamit ng baril sa ganung mga pagkakataon. Kailangan daw ng mas mahabang pasensya kung ikaw ay driver.